hindi ba dapat yung Facebook mismo, yung regulator o sino man ang ano bang tawag diyan sa mga 'yan? Social media Hindi. platforms, oo. Yung may-ari niya, yung kumbaga yung may operator niya sa Pilipinas, hindi ba dapat sila nagkukusa diyan? Dito sa mga naglilipa na napakaraming mga accounts na ito na puro fake, ang iba naman talagang ginagamit lang para nga sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pati sa YouTube. Sa YouTube napakarami ng clickbait na naandoon kami. Yes. Itong programa namin at lalagyan nila ng mga title na talaga namang kahindik-hindik at maglalagay ng muka ng ibang mga politiko doon For views. para palabasin na binabanatan namin yung mga politikong iyon. Pero pag pinakinggan mo yung buong konteksto o yung buong programa ngayon o part ng programa, wala ka namang sinasabing ganon. Hindi ba dapat ang YouTube na nagkukusa sa ganyan? Hindi ba pwede magkaroon ng batas para obligahin tong mga platform na ito na sila mismo na ang maglinis ng kanilang hanay kasi nga mismo sila ay kumikita dahil ang daming advertisement kahit na fake news yung pinapakala noong pong may pakana sa platform. Tama po kayo, no? Napakalaking responsibilidad yung dapat na tinatanganan ng mga platforms. Ang problema po, una sa lahat, bahagi ito ng business model nila. At pangalawa po, hindi sapat ang pagre-regulate ng isang bansa sa isang platform na global ang reach. Pero may mga areas of success po sa pag-constrain o sa pagpigil ng platform power. No? Halimbawa po sa Europa, yung European Union po mismo ang bumuo ng Digital Services Act na hindi naman totally sinasagot, no, in a democratic manner. Hindi naman to perpektong sagot, pero nako-constrain po na nito bahagya yung ganitong mga lapses ng platforms. Sinisiguro po nito na mas maging attuned sa mga dapat ayusin ang mga platforms. Kung sa mga bansa po tulad ng Pilipinas, may hirapan po tayong kalabanin ang platform mismo tulad ng Meta, lalo pat kung mas mayaman ang Meta sa kabuuan ng Pilipinas, no? Ang mga pwede po nating i-explore ay ang mga multilateral agreements katulad ng pagharap sa Meta bilang ASEAN, o kaya ang pagbuo ng mga South-to-South partnership katulad ng mga malalakas na bansa na kumakalaban sa platforms tulad ng sa Latin America at Africa. Pag bumubuo po tayo ng ganitong mga koalisyon, mas may chance po tayong ma-pressure ang platforms para mag-take down. No? Marami din pong experiences sa ibang bansa tulad ng Brazil na yung gobyerno nila mismo ang pume-pressure sa platforms para mag-take down ng content. Pero ang problema po dito, kung ilalapat natin ito blindly sa Pilipinas, prone to abuse din po ito. Lalo na kung ang gobyerno natin ay hindi naman todo-todong kontra disinformasyon.